Bawal na daw ang mga pabebe na mga contents. Joke lang. Pero pwede kasi yun talaga yung message ng changes na nangyayari ngayon sa algorithms ng mga social media. Lalong-lalo na sa pag-uusapan natin ngayon, yung TikTok. May times na feeling mo na sa shadow ban ka at feeling mo parang hindi na ganun ka-click yung mga contents mo na noon ay sobrang lakas ng mga views pero bakit ngayon sobrang hina na. May explanation sa lahat ng nangyayari niyan at yun ang pag-uusapan natin ngayon. And if ever man na alam mo na to, meron pa rin naman akong isi-share sa dulo na ito naman ay prediction ko lamang. Haka-haka or parang hinala lang naman. Kasi naniniwala ko, hindi nila gagawin to nang walang dahilan. Ito yung tinatawag ni TikTok na Video Booster Program. So meaning, ito yung mga changes na para mas lumakas ulit yung mga views mo. So ito yung requirements niya. Creators have been on TikTok for more than 3 months dapat. How to create eligible videos. Number 1, should be longer than 1 minute. Nakilala ang TikTok na nagpauso ng mga nuggets videos or mga tidbits or mga short form videos lamang. Pero grabe, ngayon pinopromote niya na ang more than 1 minute na mga videos. So it's about time na kailangan mas maging creative ka na yung mga contents mo ay umabot ng more than 1 minute. Pero ang nakakapagtaka dyan, kaya nga bakit maraming mga platforms ang gumaya sa kanyang idea niya na mga nuggets videos or mga short form videos, ngayon naman pinopromote niya yung mga longer videos. Number 2, videos in either landscape or portrait format are acceptable. Ito na, number 3, videos consisting of lip singing or random recording are less encouraged. Yan na sinasabi ko Hindi naman siguro totally mawawala, pero hindi niya na gaano ipopromote yung mga lip sync lang na lang ang mga contents. At alam mo yung madalas pa nga hindi sumasabay doon sa tugtog. Yun nakakainis minsan. Pero joke lang. Pero yun na nga, hindi na niya ipopromote masyado. Mas ipopromote niya na yung mga contents siguro na may mas kabuluhan, may value. Are you with me? Medyo nakaka-follow ka ba? May mga contents kasi na very random na lang yung kanilang mga ginagawa. At alam mo yun, puro pa-cute and pa-bebe na lang. Number 4, videos should follow our community guidelines. Number 5, we only allow original content. Videos are considered ineligible if they violate someone else's intellectual property rights, are copied from others with the original watermarks, or are reproduced without any creative changes. Madami kasi sa platform ng TikTok na nagre-re-upload lamang ng content coming from other content creators. So this time, mas binopromote na ngayon ni TikTok na maging creative ka and unique. Number 6, videos can't be ads. Number 7, videos can't be from government, politician, and political party accounts. Number 8, add the hashtag longer videos when you post such videos. But this is optional lang naman. Now, here's my unpopular opinion. Hinala ko lang to hinala lang Huwag masyadong seryosohin pero feeling ko lang talaga. Based on my observation sa mga changes na ginagawa ngayon ni TikTok, parang mas nagiging professional na ang platform and mas nagiging friendly na siya sa mga creative na mga content creators. Kaya feeling ko malapit ng lagyan ng monetization si TikTok. Teka, hinala ko lang yun Sa ibang bansa kasi may mga namamonetize naman kasi sa kanila through views and ads revenue. Pero dito sa atin, wala Kaso, ang mga content creators dito, mas kumikita sila through pag-a-affiliate or pagbebenta. And yung iba naman, kumikita sila through brand endorsements or collaborations. Kaso lang, if we will observe, medyo mahina sa advertisement si TikTok. Hindi nga makaka-attract ng mga advertisers ang isang platform kung puro low-quality contents ang nasa platform niya. Imagine this, if you were a big company that you want to promote or to advertise your products and services, would you like to put your ads sa nagli-lip-sync or nagpapakyut or sumasayaw dyan na halos nakahubad na? Think about that. Kaya nga mas nagiging mabusisi ang management ng TikTok ngayon sa pagpili ng mga contents na mas ipopromote nila para naman mas ma-encourage yung mga quality content creators na mas mag-upload pa sa platform na to. In business perspective, it makes sense. Of course, quality contents attracts quality advertisers. Ikaw, ano sa tingin mo? Bakit kaya ginagawa na ito ni TikTok ngayon? Tingin mo kaya magkakaroon na ng monetization through views or ads revenues? Pabor ba ito sa'yo as a content creator or as a viewer? So, yun lang.